I'm going to share you a different method sa pag-simplify ng rational algebraic expressions. Kung nahihirapan ka sa ganitong method ng pag-simplify ng rational algebraic expressions, ay baka itong method na to ay magigets mo ng mas madali. Now, sa pag-simplify ng rational algebraic expressions, gamit ang method na ito ay kailangan natin gamitin yung prime factorization. Now, let's simplify this given example. So, mag-start tayo sa itaas. We have here 15x cubed y to the power of 4 and z. So, let's start with the number 15. So, ano nga ba yung prime numbers na kapag minultiply natin ang result is 15? So, we have 5 and 3 because 5 and 3 is a prime numbers, and if we multiply 5 and 3, the result is 15. So, we have 5 times 3. Then, punta naman tayo kay x. Since ang exponent ni x is 3, so maglalagay tayo ng tatlong x. We have 1, 2, 3x. Then si y is, since yung exponent niya is 4, so maglalagay tayo ng 4 na y. So we have here 4y's. And z, since si z is wala namang exponent na nakalagay, so ilalagay lang natin is 1z. Ngayon, punta naman tayo sa ilalim. So ano nga ba yung prime numbers na kapag minultiply natin ang result is 12? So the prime numbers are 3, 2, and 2. So, si 3, 2, and 2 are prime numbers, and if we multiply 3, 2, and 2, the result is 12. Because 3 times 2 times 2 is equal to 12. Now, si x, since wala namang nakalagay na exponent, so maglalagay lang tayo ng isang x. Then, si y, since ang exponent niya is 2, so maglalagay tayo ng dalawang y. And si w, since wala namang nakalagay na exponent, so isang w lang yung ilalagay natin. Then, next step, we're going to cancel out yung may kapareho sa itaas at sa ibaba. So, first, we have here 3. Since pareho namang mayroong 3 yung itaas at ibaba, so cancel out natin yung 3. Then, x, mag-cancel out tayo ng x. And pag cancel out natin sa x is, since wala nang natirang x sa ibaba, so stop na tayo ng pag-cancel out kay x. Next is the y. Cancel out tayo ng y. Cancel out pa tayo ng y since wala nang natirang y. Dahil na-cancel out na natin lahat ng y sa ibaba, so stop na tayo ng pag-cancel out. Then si z, since wala naman siyang kapareho sa ibaba, so hindi natin siya i-cancel out. Ganon din si w, since wala rin siyang kapareho sa itaas. Then next is i-gather natin yung mga natitirang numbers at variables sa itaas at sa ibaba. So let's start sa itaas. So ang natirang numbers sa itaas ay 5, and the variables is dalawang x, dalawang y, at isang z. Sa ilalim naman is merong dalawang 2 at isang w. The next step, we're going to multiply yung sa itaas at multiply din natin yung sa ibaba. So, sa itaas, we have 5 times x times y times y times z. So, we have here 5x squared since dalawa yung x, y squared since dalawa din yung y, at z since isa lang yung z. Sa ibaba naman, so 2 times 2 is equal to 4 times w, so we have 4w. Final result is 5x squared, y squared, z all over 4w. So this is the simplified version of the given rational algebraic expressions. This method is pwede mo rin siyang gamitin when multiplying rational algebraic expressions and dividing rational algebraic expressions.